for grilling. Let's Mangasim-ngasim na or konti. less area to swallow. Okay? We don't chew with the things. We can eat the seed. Just say This is the last food, right? Picarones? I'm already full. Tignan niyo, ang laki naman ng longganisa na yan. Haba. we're seasoned. I'm thinking about the Incas and even the break. It's good. It's good. Anticucho cow's heart. Ito guys. So ito na yung laundry area na nakita natin. Hola from Peru! So hi guys! I'm back again with another vlog. At ngayon, first full day of exploration natin dito sa Lima, opo. And nag-book tayo ng tour. So ang tour na na-book natin, wait, ito ha, sa Get Your Guide natin siya na-book. If ever you're interested at magugustuhan nyo yung part o yung tour natin sa vlog na to, yung link ilalagay ko sa video description. Plus, meron tayong codes, ilalabas ko dito sa screen. Sa Get Your Guide po tayo nag-book. So, pwedeng nyo gamitin yung Ivan de Guzman 5. Once lang yun pwedeng magamit, so use it wisely. So, pwede nyo gamitin sa mas malaki para mas malaking discount. Okay? So, mas malaking tour. So, Ivan ang pupuntahan natin ngayon for today's video. Actually, napakadami na nasa itinerary. Ayan. O, diba? Ang haba. So, pupunta tayo ngayon. Itong tour muna pala natin. Ang tour natin, ang pangalan po nito is Lima Historic Center, Street Food, Market, and Eateries Tour. So, napakadami niyang reviews na maganda. Pero aside from Historic Center, Street Food, Market, and Eateries na ganap-ganap dito, i-explore din natin yung Sentro Historiko na tawag. So, yung Sentro Historiko, guys, yun yung pinakagitnang part dito na kung saan, at some point, kapag magbabasa kayo sa mga social media or sa mga forums, ganyan, yun yung medyo pinag-iingat na part kapag ka pupunta dito sa Lima, okay? So, ang i-discover natin dito, syempre, yung architectural area na mga landmarks dito sa Peru. Magta-try tayo ng Chilcanos, Lima's oldest casona, okay? And aside from that, yung tour na to, may kasama na tong food tasting, drinks, and kasama na yung local guide. But hindi kasama yung hotel pick-up and drop-off? Kasi meron pong meeting point sa isang hotel na i-explain ko sa inyo mamaya. Okay? So, ang presyo po ng tour na to, if ever kung magbubook kayo, nabook po natin siya sa halagang 4,192 pesos. Again, yung link nasa baba. Plus, kapag ka nga pala kayo ay magbubook ng hotels, mapa Lima yan, mapa Peru yan, mapa Japan, Singapore, Korea, Philippines, United States of America, or kahit saan pa man sa Europe, pwede nyo din gamitin yung code natin sa Agoda at Klook. Again, papop up ko yung code. Boing! Ayan, sa Agoda, 5 times yung pwedeng magamit yan. So, yung link ilalagay ko sa video description tapos sa comment section para mabilis niyo siyang ma-redeem. Sa Klook naman, 1-time usage yan. Okay? So, feel free to use it. And, ngayon, ang gagawin muna natin, kasi maaga pa, kakain muna tayo ng brunch. Opo. And, aside from that, tayo po ay maglo-laundry. Kung nakita niyo yung previous vlog, hindi tayo nakapag-laundry. Pero kasi gusto ko kayong isama doon sa laundry part kasi para kapag naglo-long travel kayo like me, sa mga ibang mga viewers natin na naglo-long travel dyan, may idea kayo kung saan makakapaglaba dito sa lugar na to. Opo. Ngayon, let's go! Bago natin simulan ng ating araw, ayan, this is not sponsored pero kinakailangan nating Erce Flora. So, ito pong Erce Flora ay helpful ito kapag kayo ay medyo sensitive yung inyong tummy. So, for context, noon pong nag-Mexico tayo, medyo tinamaan na naman tayo ng pagkain na ganong level. So, kinakailangan natin talagang gamitin to lagi para maging secured ang ating tummy every single day, okay? So, super dali lang niya. Medyo, hindi to super mura ya. Hindi super mura to. I'll be honest, itong Erce Flora medyo mahal siya. Pero, for gut defense naman to. And if ever, kung gusto nyo na restore, meron din sila. Lumipad. Kasi guys, kapag nasa ibang bansa kayo, kinakailangan nyo talaga yung ganyan. Kasi mahirap po magkasakit sa ibang bansa, o diba? Sabi, Ivan de Guzman, 2022, 2023, 2024, hindi mo sinasabi yung mga ganyan Kasi hindi ka nagkakasakit. Hindi nagkakasakit ka, bakit? Ano ba? Nagkakaedad na tayo, no? Hindi, dahil nga lang talaga sa tiyan. Alam niyo yun, medyo sensitive na yung tummy natin. Kaya disclaimer, sa mga latter part ng series na to sa Latin America, medyo magiging maingat tayo yung mga pagkain na malapit lang sa ating panlasa ang ating kakainin. Dahil nakakapanlambot, opo, kapag ka nagkasakit kayo sa ibang bansa, tapos solo traveler pa kayo. So, mapakita ko sa inyo yung Lima in 3, 2, 1. Welcome po sa Lima, Peru!
So ito yung itsura nung ating view sa bintana. So ayan, may Pullman dyan na hotel, nasa harapan lang natin. Tapos doon tayo sa baba kakain, dyan sa Chinese restaurant. Mura dyan, actually. Sa mga susunod na araw, magta-try tayo ng Peruvian food. But na wag muna kasi nagpa-process pa tayo sa healing. Let's go, bumaba na tayo. I like our elevators here. Mabilis. Ito na, dito tayo. Tapos kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous part ng vlog dito sa Peru and even sa Latin America, napakagaganda ng mga hotel options natin because of ramdam na ramdam ko na secure tayo sa mga lugar. Kaya huwag kayong magkaalala, super okay siya. Ngayon, may dala tayong bote. Hingi tayo ng tubig. Ayun guys, so nakakuha na tayo ng tubig. Yun nga lang, wala silang frio, which is cold water. So ano lang to, warm lang. Yun nga lang, dito wala talagang stoplight, opo. So, tignan nyo na lang yung mga dadaan. Gustuhan ko guys yung food dito if ever. Tapat lang siya ng Ibis Hotel natin. Tan! Ayan. O, diba? Dito ulit tayo umupo sa side natin. So, kahapon, nagpunta tayo dito. Akala ko nung una, parang konti lang yung tao nagpupunta. Pero nung habang kumakain tayo, ang dami ng tao, like literally. Ito guys, yung pagkain natin. Ayan. Ito guys, tayo ay maglo-laundry na naman. Ayan, second attempt natin for today's video. Kahapon kasi sarado. Bali, nag-book tayo ng Uber and 7.90 soles yung presyo. Ito guys! So, ito na yung laundry area na nakita natin. May katabi siyang convenience store. Oh. Ganda na paligid diba? So guys, ito yung itsura ng washing machine dito. So, ito yung washer. So, 30 minutes. And nag-avail din tayo ng 30 minutes na dryer. Tapos 2 cups ng laundry detergent nila. So ang total binayaran natin is 44 soles, okay? So in total of 1 hour both na yan. Super accommodating yung staff nila dito. Madami naman. So 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yan, 12. Iba yung presyo ng malaki ha. So maliit lang tong in-avail natin. Book tayo ng Uber, then 48 minutes left. Magsisimula na ang ating tour for today's video. So again, may pin dito sa Peru. It's giving yung mga previous trips natin. Sasabihin nyo sa mismong driver. And ang bayad ng ating Uber is 19.90 soles. Ito lang yung outfit natin for today's video. Naka-short lang tayo. Then meron tayong payong na ganyan. Para just in case kung umulan. Kasi dito sa Lima guys, it's giving gloomy weather vibe talaga siya. Ito na yung ating Uber. Let's go! Yeah. 0114. So guys, dito yung entrance. Dito yung meeting point sa Grand Hotel Bolivar. So hello, our tour guide! Okay guys, naglalakad tayo ngayon sa street. Pupunta tayo sa ating first food stop. Tingnan nyo, meron din dito mga Asian food. Mga sushi, mga duck. Okay, so dito tayo. Pupunta sa Bincosito de Carababa Buffet. Diba? Ang bilis guys maglakad ng tour guide natin.
Bakit gano'n dito sa South America lahat ng mga tour guide natin ang bibilis? Opo. So, kinakailangan natin magmadali in between ng mga spills natin. Wow! Ang ganda! Hello. Hello. Okay, the idea not only to train in the street food, okay, to focus on the street directly, but also okay, we're gonna have the chance to visit local bistros, holding the walls also, okay, during the next hour. Yes? Okay. Again, even that, okay, everything gonna have something in common. Our food or is food that we usually consume in our day by day. Oh. Yes. No ceviche. No No, ceviche. lomo saltado, no pisco sour, no causa. That one are the classic ones. Okay? Classic ones, It's, okay, when you arrive to the airport and appears a lomo saltado ceviche picture in the airport. Yes. Yeah. Not today. Okay. Doesn't mean that we don't eat ceviche. We like ceviche. We cannot eat every day. Yes. Yeah. I'm gonna explain you why later. Okay. That makes sense. He's actually gonna show you how to prepare a chilcano. Chilcano. Yeah, the pisco sour is the most classic ones. Yes. However, doesn't mean that we drink every day pisco sour. Yes. Actually, something Gagawa tayo ng that we chilcano. Day by day in a restaurant or even in home. It's a chilcano. Uno lo puede hacer con 11:30 nada más. Más ligero. Un chilcano con una 11:30 nada más. Sí, un poquito más ligero. Pisco. Yes. We're working with 2 ounce. Well, in this case, an ounce half of pisco. Here, right? Okay. A little lighter. Lighter. Sabi ko kasi guys, lighter lang sa atin. Hindi natin kaya madaming alak. Ahí se viene dos. Sí. Ya, ahí debe ser un poquito más. The lime juice, yes. Lime juice. Yes, that's super. Agash? Yes. ¿no? Agash. That's it, that's it. Un chorrito nada más. No mucho. Sugar. Just also a touch of sugar, just to give me extra sweetener. Okay. And to fill the 40% alcohol that you're gonna bring now. Oh, 40%. Well, 44. Hala. Yes. 44 because the pala pisco yan. will be between 40 and 47%. Grabe, pisco. Okay. Now, Lasingan ang South America. extra flavor, extra aroma, we continue with the bitters. Okay. Angostura bitters. First stop pa lang, inom agad. And we finish with the ginger. Yung kasama natin, malakas yung kanya yung atin, pang cute-cute lang. We call it chili. So guys, iinumin na natin. El pisco. Para explicarlo mejor. Okay, cheers. Salud. Cheers! Oh, so you will drink it all? Water, just water. Nako, lasingan to. 60% water. 40% is crazy. Yeah, really crazy. The pisco. Oh my god, it's so good. One, es muy rico. It's good. It's good. Para siyang Sprite. The idea again for the chilcano is to be refreshing. In the pisco sour, again, we like, however, it's strong. In case of the pisco sour, it's 3 ounces of alcohol. Pero nararamdaman ko yung also alcohol. Sugar, lime, and also egg whites. The egg whites to make the foam. So it could be a little heavy for certain people. Yes. If you go to chilcano, you see it has lime, ginger ale. Guys, next one, Papa Alawang Kaina. Diba? So, iluluto pala sa harapan natin. Blender. The cracker is the replacement of starch. Yes. Queso. Queso fresco. Cheese. Now, in case of this one, we're seasoning. Yeah. I'm talking about the Incas and even the pre-Incas side. We derive the Spanish. Thanks to the milk and also the cheese, even we have a preparation. Tamales can usually be related with the Mexicans. Yeah. And Barry is actually right. Tamales because daw tamales to. is a Mexican word. Okay. However, the idea of mashing corn is something that okay, most of civilization in America, we realize by ourselves. Even the Native Americans from Yeah. US, they have mashing corn. Yeah. Yes. Now, for example, here in Peru, we call it humita, or in Brazil, they call it famoñas. You start your YouTube channel. I started it last 2012 already. Okay, 2012. But I started doing content creation seriously last May 9, 2020 during pandemic. But I 2020. started on TikTok. Then when the borders opened, what do you call this? I started doing travel vlogs. Yeah.
and Filipinos love it, I think, and supported it. That's why I continuously create travel vlogs about different countries beyond the usual destinations. So is this your day job? I'm a full-time travel content creator. Amazing. Do you want to say hi to my vlog? Oh my god. Hi, our newfound friend from Canada and Pakistan. I want to go there soon, guys. You know that. Because I always tell them that I want to go to different places. I like to explore. Tamales. What would you doing? Now, if you're mixing with the onions, it's actually even better. The pickled onions can give it not only a mixing of texture, but also flavor. There's kind of spicy in the middle or something. I'm not into spicy, I think. But I like it. I like it. And Papalawang kayo. papalawang kaina. Exactly. Ito yung kanina natin ginigiling. Are they waiting for dinner time? Oh no, they're actually closing already. Oh, they're closing. Is it for the daytime? Yeah, yeah. In siya. Peru, usually we don't have a. It's very unusual to have a big restaurant at night. Okay. Just a few ones. Oh yeah, I heard you guys have a big lunch and small dinner. Yes, yeah, Right? yes, yeah. Usually most of the restaurants they closing like at 6 p.m. 7 p.m. is more. But between the three, I like this more. It's okay. I like this. Next, this one. This one, I like it also, but I just need to No, no, of course. rank it up. Something that I like to remark again. The food in general. A very good reference about why Lima is considered heritage zone. Yeah, and this building, for example, is a building that used to be a bank. Yeah. Yes, now what is a shopping center I inside. just bought something before our tour. Next up, guys, pumunta ngayon tayo sa Basilica de la Merced. Ito yung sikat na basilica here sa Lima. Ayan. Ito ang Basilica de la Merced, isa sa pinakamatandang simbahan sa Lima na itinayo pa noong 1500s. Kilala ito sa pinakamagandang baroque facade na sobrang detailed na kahit ilang siglo nang nakalipas, pagpasok mo man, mapapansin mo agad ang eleganteng altar, mga religious artworks, at tahimik na atmosphere. Isa ito sa perfect example kung gaano napapangalagaan ng Peru ang ilan sa pinakamahalagang historical at religious landmarks nito. Next up, guys, sa ating eateries tour. Sandwich time. Ganyan, dito yung mga palaman, no? Hamon de Pais, Hamon del Norte, Chicharon. Diba? Parang yung kinain natin doon sa tapat ng Colombia Hotel natin. Gracias. It's a thing here. Because in pork. In Mexico, that's also they have the taco el pastor. Okay guys, ayan, kumain tayo ngayon ng ating next meal. So this one, sandwich siya na meron siyang chicharon. So tinanong ko dito kasi syempre same lang naman na pork naman yung chicharon and lechon. Yung lechon nila, yun yung baby. Tapos yung chicharon nila yung talagang malaki ng ganyan. So, okay, let's eat. We can half-half. Okay, Cheers! Salute! Yung cheers nila dito, salute ang tawag. I tasted it already in Colombia. I ate to a Peruvian restaurant there. You cheated. Yeah. La Lucha? Sandwichera? Yeah. Yeah, it's one of the most popular sandwich stores. Same. So.
And if you want, you actually have a little tasting of cheese. It's a cheese from north of Peru. We call that chiquián. Okay. It's the specialty of our house. Queso. Queso. Meron silang queso, guys. It's good. It's very nice. It's very light. Guys, so naglalakad tayo ngayon sa isang area na kung saan sinabi sa atin ng ating mga kasama here na ang ating mga kagamitan ay dapat nating ilak dahil para makapag-ingat tayo sa, alam niyo na, buti na lang nakalak na ang ating bag. Kasi busy na daw dito. Guys, so dito daw, ayan, San Christopher daw ang pangalan niyang hill na yan. So yan daw, medyo delikado daw dyan, sabi ng tour guide natin. So parang labyrinth daw kasi yung design ng architecture dyan. So kapag ka dyan, mag-ingat kayo pag aakyat kayo dyan sa bundok na yan. Madaming magnanakaw, madaming snatcher, okay? Nandito na ngayon tayo guys sa market nila. And in that side also, Yeah, tingnan nyo. so local brandings, no? Try to take a little more away. Ngayon guys, pupunta naman tayo sa Chinatown dito sa Lima. Pero kahit daw Chinatown, ito ha, wala daw Chinese dito. Wala nang Chinese dito ngayon. Kasi yung mga Chinese daw dito, distributed na sa iba't ibang areas na nakatira. Okay? But without figures. Gusto nyo yung natakot? Medyo alerto tayo kapag ka nag-vlog talaga dito. Ay, yung itsura ng Chinatown. This one is just a memory. A memory Yeah. of where used to be the Chinatown because the Chinese used to live here, Yeah. but not anymore. Oh, diba? Not anymore na daw. Dami mga kainan dito. Guys, so may nakikita tayo nagbebenta ng cannabis. Also, Next spot guys, pupuntahan naman natin ngayon ang local market nila. Alam niyo yan, pupunta tayo usually sa mga ganito. Tignan niyo, ang laki naman ng longganisa na yan. Ang haba. because from here you can start to look into the varieties that we can find it again. Not only the variety of potatoes or cauliflower, that are very classic ones, no? But also the squash pumpkin, tomatoes. The bottle that you look at there. Okay, we have actually that side also. Okay, se quedó en 30 nada más. Hello! Hola! Ayan guys, we're here ngayon sa market dito sa Peru and he's selling vegetables. It's called corns. Corns, broccoli. Este es brócoli. Broccoli. Este es choclo. Chocno. Tender corn, choclo. Yeah. Pepino. Yeah. La chicha, la chicha. Chicha? La chicha. Chicha de fuera. Chicha. Calda y morado. Oh, this is the purple corn. The purple corn. Okay, So if ever guys you'll visit the market here in Peru, look for Tatay. Y los yuquitos. Oyuquito. Elikito. Are is familiar from the potatoes. also. Potato. Cute potato. Acá está el pimentón. Capsicum. Rojo, amarillo y verde. Bell peppers. Bell peppers, yeah. Yes. Gracias. Gracias. Guys, natutuwa sila. Hello. So nag-subscribe sila sa atin. Actually, si Lolo yung may idea na sabihin ko daw na nagtitinda siya dito para pag pupunta kayo dito, pwede siyang bisitahin. Ayan, very supportive. Gracias. So guys, mapasok tayo sa palengke. Curiosity, sweet potato. Patatas. Papa, right? Papas? Papas. Accuracy, the sweet potato, the yellow one. Ngayon lang tayo nakakita ng purple na corn, no? So yung juice nila dito, purple corn yun. Guys, tignan nyo, napakadami nilang corns dito. Iba't ibang color. Red corn? The red one. Pink corn? Pink. The normal corn? Yes, okay. Wow. Certain corns are a little So dry. different corns, different taste. Different taste. Other one, so certain one, for example, we use more from the toasted. To making toast corn, yes, it's something that we call here canchita. It's a classic snack from the highlands. Now, in the Amazon, you can also find corns. But in the Amazon, they don't use corns. Are there corns like very sweet like sugar? We have sweet corn, but we Really? don't use it. Because in the Peruvian cuisine, the use of the sweet corns, it doesn't Guys, sabi ko kasi gusto ko magpunta ng Amazon tayo, Amazon rainforest. This is paiche. paiche, we call it here. Yeah. Fish. You can find also with other name or global names with the name of arapaima Arapaima. or pirarucu. So, that's safe to eat? Yeah.
Really? It's actually it's very delicious. Right? Ayan, fruits. We have So, pinahuhulaan niya tayo kung ano daw yung fruit na connected sa Philippines, tapos meron dito sa Peru. Okay, let's... okay. For example, we Yes, have the classic one that is the pineapple, papaya, the avocado also, by the way. I love avocado. Okay, that one are fruits that you can find in most of the world nowadays. Okay, by the way, the pineapple is endemic from Brazil. Oh, It's pineapple. endemic from Brazil. The avocados is actually a fruit from America in general. Americans. Not only the Mayas, but also even the civilization before the Incas, we domesticate the avocados also on that side. Okay. That's actually the reason why in Latin America we have debates between quotes that what is the real name, aguacate or palta. Both are the same. It's just native languages. Okay. Yeah. South America to the war, especially to Philippines, was the chirimoya / atis. Atis! That's what I'm thinking earlier. Atis. This is atis. Exactly. Yes, okay. The chirimoya or atis is actually one of the sweetest food that we have in South America, by the way. Yes. But before that one, let's start with let's start with less Mga sweet asim-asim na or konti. less more sour. Okay. here. Tuna fruit? Exactly. Cactus fruit? And the tuna, technically, is our prickly pear, or a cactus fruit that you say. Yes? Oh, that one. You can take one? Can like Yeah. that? Very ano pala. The seeds are just to swallow, okay? We don't chew with the seeds. You can eat the Okay, seed. just say, Oh, just eat? Okay. just eat it, yeah. Just make it melt with your tongue, and then pass. Because they're quite hard. So. Ang sarap. So, chilimoya is the other term. Chirimoya. Chilimoya. Yeah. Sarap ng mga fruits eh. Okay. Sorry? Fruit tasting. Like it. Masarap means delicious. Masara. Masarap. Masarap. Yeah. Sabi guys, ang sarap na mga prutas na kinain natin dito. Like literally. Ay! Aso. Diba? Street food na naman tayo. Kaya galing lang natin. Grill. Charcoal grilling. Yes? Potatoes. Sorry, what's that? It's actually intestine. That's the one that... Yeah, okay. It's like stomach. Okay. Yeah, well, to be more exactly the... So guys, kakain tayo ngayon ng anticucho. Anticucho is the cow's heart. Mas famous daw tong anticucho kaysa ceviche nila. You take first. Okay. You can. Okay. I want the smallest piece. I'm gonna look for the smallest piece. No. This one right here. Oh my god. That's the smallest, so mine big already. Yay! It tastes really good. You eat also. It tastes really good. Guys, ano siya? Anticucho, cow's heart. I don't eat heart. okay. 1, 2, 3, go. The consumption of cow's heart in Peru is massive. Actually, we're talking about that in Peru we import cow's hearts. We have to buy cow's heart from Argentina, from Uruguay, from Brazil also. Wow. Because we love cow's hearts. Surprisingly, it's good. It's just meat. Ang sarap! Yung texture niya parang lengua sa atin, parang dila. Okay? So actually you mix it also with a potato, tastes even better. Because the potato giving texture. Yes? Ganito guys. Ito ang tinatawag na cultural immersion You can take it with hand. sa ibang bansa. Kinakain natin ng kanilang mga famous food. I like it. Yeah? You can try also with potato. The potato is really good. Yeah, I think I don't like potato. You don't like potato? The spicy. This is interesting. Okay. Yeah? You can try it again with a potato. Again, the potato works. The potato have a lot because giving texture, giving also reduction of the chewy thought. Yes. And I read one more stick again. Ay! Too many? Surprisingly, I like it. The spices are really good. Yeah. And the way it was cooked, it's okay. They're also really good. Guys, that cow's heart is Ivan Di Japru. Ang sarap! I like it. Who needs Argentina beef steak again? Cow's heart. Cow's heart. You like it? I like it more than I did yesterday. Yeah. This one is better? Because sometimes street foods taste better Yeah. than
than the fancy one. Yeah, sometimes. Ito ngayon tayo sa main plaza, guys. Pwede kayong tumambay dyan. Alam nyo ba na dito sa Plaza Mayor o Main Square ng Lima nagsimula ang lungsod na ito noong 1535? Halos 5 siglo na ang lumipas pero ito pa rin ang puso ng syudad na to. Napapalibutan ito ng historic buildings na hanggang ngayon ginagamit pa rin. Naparealize ako na may mga lugar talaga na hindi lang maganda sa pictures, mas ma-appreciate mo sila kapag ka nandito ka na mismo. Every building, every corner, napakaganda. Kaya naman pinatutunayan nito na talagang sentro historiko ang dapat natawag sa kanya. Kaya naman kung pupunta kayo dito sa Lima, Peru, wag na wag niyong kakalimutan na mag-stop at magbigay ng parte dito para sa itinerary nyo sa bansang to. Dahil napakaganda at super sulit at puno ng historya. Guys, next stop. So, nasa seafood, seafood place. So, tignan nyo. Ayan na, sabi ka rin ng ating tour guide. Ito daw, very touristy daw kasi usually maga daw talagang kumakain ng seafood. Pero ngayon kasi gabi tayo kumakain. Tapos tignan nyo, Inca Cola. Hindi pa natin siya natitikman ever. First time. Let's taste it. Okay, so tikman na natin guys. I-remove daw natin to. Ay. It doesn't matter what we start. Yeah. If you want a recommendation, go to storage. Sorry, will be a little complicated. It's okay. Of the tiger's milk. Okay. Get with a sip of tiger's milk to start and get used to your palate, to the sour salty. Okay. After that one, a little sip of the Inca Cola that is sweet. Oh, a little storage, and then you continue with the octopus. Sorry, with oh my gosh, okay, with scallops. With scallops. Then with the octopus olive, with the olive from top, and you finish again with a tiger's milk one. Okay. First is tiger's milk. Tiger's milk. Cheers. A little sip. Yes. To agree, yes. It's so sour, right? Exactly. But again, it's sour. That's why also they have to acclimate. Yeah. It's like in the lemon pie. In the lemon pie, the first bite always is the worst because your palate, your tongue is starting getting acclimated. With Inca Cola, you reduce the sour because it's sweet to restart your palate. And now you can go with scallops. Scallops. Ini natin guys, scallops. What is bon appetit in Peruvian? Buen provecho. Sorry? Buen provecho. Ben provecho. Buen provecho. Provecho. Buen provecho. Nice. Just like drop it in your mouth. Like this? Yeah. Yummy. Very good. Ang sarap. Sorry. Ang sarap. Delicious. Masarap. Learning a new Is that okay, we have making very sour and salty. Okay. Hindi ka sa bibig natin. It is very sour. Yes, okay. But it's actually good because the lime helps us to cook the fish. Yes. Technically, what you're eating is a scallop cooking just with lime. These one are just scallops cooking with lime and salt. We are in salt at the beginning to open the pores, so making sure in the shellfish, the seafood. Ito guys, black olive cream. So ilalagay natin siya dito sa tuktok ng avocado. Okay. So, kainin na natin ng isang buo. This one is sweet potato, by the way. Can I take a bite? It's actually my favorite starter. It's actually my favorite seafood starter, yes. That's sarap. Then this. Yes. Because the octopus is not chewy, which I love. Asim Oh, yeah. talaga. Asim means for me sour. Sorry, yeah. But ang sarap. What you're drinking there is tiger's milk. The tiger's milk is fish broth, blending with celery, ginger, garlic, the onion's hearts, and also the lime juice. And salt, of course, a little salt. Ang sarap.
like electrical. Sarap nito. Asim lang siya pero masarap. Yes, the combo, the mixing of both. I like it. Even it's sour. It's very strange yellow, but it's really good. You mix it with a sweet potato, the good way of balance. Para tayong kumakain ng suka na may lime. Ganun yung vibe niya. Guys, churros time! It's okay to eat? Now? Cheers! Salud! Ito guys, itsura ng churros nila dito. Parang ganyan. Diba? So, kainin na natin. It's giving parang croissant siya na pahaba, ganon. Yung itsura lang pero malambot siya. Parang bitcho. Yung texture. Ang sarap. Parang bitcho nga. Yung itsura ng churros dito sa Peru. Tapos may caramel sa loob. Totoo lang, mas gusto ko yung parang churros na natitikman natin sa Pilipinas at sa Spain, ganyan. Pero, gusto ko din yung version nila. Sarap. Ang sarap din yung kanila. This one, guys, is Ivan Dish approved. Sarap. Pag nagpunta kayo ng Peru, ito yung shop. Kahit naman hindi yung shop na to, puro ganito na may nakikita kong churrosan dito, ganito yung itsura. Try nyo. Guys, ang sarap na mga kinain natin. So, totoo lang yung una lang yung hindi natin gaanong super gusto, pero masarap pa din. Yung tamales, yung color yellow na parang orange, yung unang-unang stop. Yung may alak na kasama, pero the rest ang sarap. Like literally, if ever, book nyo to. We're back dito sa plaza. Ang ganda dito. Tapos ngayong gabi, napakatao. Ito ang Basilica and Convent of Santo Domingo. Isa ito sa pinakamatanda at pinakamahalagang religious site sa Lima. Itinatag ito noong 1535 at kilala sa grand baroque interiors, intricate wooden carvings at napakagandang glided altar. Isa rin sa mga highlights nito ang colorful Sevillian tile cloisters at ang mga libingan ni na Saint Rose of Lima, Saint Martin de Porres at Saint John Macias. Kaya hindi lang ito isang simbahan kundi isa itong pinakamahalagang historical landmark sa buong Peru. Guys, sige yung next natin nakakainin. This is the last food, right? Picarones? I'm already full. Guys, ayan. Picarones time! Nakakabusog tong tour na to, promise. Okay, tikman na natin. Oh, I was about to say salute. But you ate it already, salute. Okay, tikman natin, guys. Okay. Init. Ang sarap. Pero iba na kasi naging standard sa atin yung churros nila. Pero masarap pa rin. Pero kasi ano siya guys, this one is squash yung gamit nila. Tapos may star anise, ganyan, and may sweetener, diba? So, ito sila kanina ni Marcos, our tour guide. Fresh na fresh. Mainit pa. So this one, Peruvian donuts to. Marami kayo makikita actually dito nakapaligid na picarones.
Ay, so nagkikwentuhan kami dito ni Maha and ni Marcos. So kasi si Marcos from Peru, si Maha from Canada, tas tayo from Philippines. Sinasabi kong ganun, tayo gusto natin ng snow kasi wala tayong snow. Si Maha gusto niya ng sun kasi sa Canada super lala ng snow. Tapos si Marcos naman gusto naman niya ng ulan, pero sa atin ang lala naman ng ulan sa atin. Ganong level. So meron talagang mga ano na gusto mo yung wala sa iyo pero yung iba nagigit sa my point. Ganun siyang level, nakakatawa. Tapos na guys yung tour natin. So dinala tayo dito ni Marcos sa Uber spot kung saan tayo magbubook pabalik sa ating hotel. So ganun siya, para lang alam nyo, tayo nagpunta doon sa Grand Bolivar Hotel na Grand Entrance. Tapos dito tayo bababa. Dito matatapos yung tour sa kung saan pwede mag-book ng Uber. Kasi yung mga ibang spots dito sa Lima is Centro Historico, hindi pwede mag-Uber. Okay? We're back na here guys sa ating hotel room. And ngayon, before we end this vlog, syempre gusto kong i-share sa inyo yung quick debriefing part muna bago natin tapusin yung vlog na to po sa mga nangyari ngayong araw. So ito po ay based po ito sa naranasan natin walang filter ha, para kung ano yung naranasan natin, baka kasi maranasan nyo or hindi nyo maranasan ganyan and so on, okay? So, nung papunta tayo doon, di ba nakita nyo ang bilis ng transition nung sinabi ko na pupunta tayo sa tour, tapos biglang andun na, nagpapakilala na akong ganyan. Kasi, ang nangyari ay, number one, ang bilis ni Marcos mag-tour. Ang bilis niya mag-tour, agad-agad na ganyan. So, before nun, hindi tayo nagwa-vlog pa. Hindi pa ako nakapag-intro agad kasi doon sa tapat ng Grand Bolivar Hotel, kung saan yung meeting point, medyo ang daming nangyayari, oo. Ang daming nangyayari, like merong mga nagtatakbuhan, merong nagsisigawan, merong mga kung ano-ano, mga ganyan. Merong mga kotse, traffic, ganyan, yung mga pipipipan, ganyan. So, hindi tayo nakapag-vlog kasi merong mga nasa harapan natin ganyan. Natatakot ako kasi, number one, na-research nga natin na yung sa Centro Historico part na yun po yung dapat daw tayo mag-ingat. So, nag-iingat lang tayo. Okay? Then, number two is, ayoko ilabas muna yung camera. Sinabi ko, okay, hintayin muna natin yung tour guide natin para meron tayong, para secure tayo. So, ganun siya. So, let's proceed na doon sa mismong tour. Sinabi ko lang kung bakit medyo magulo doon sa Grand Bolivar Hotel. Yun lang yung gusto kong i-point. So, nung nandun na sa mismong tour, mabilis actually yung first part. Yung bigla tayong, nagulat ako na parang, ay, ang bilis. Ito na pala, magsisimula na agad na biglang meron ng maghihiwa-hiwa na nagaganyan-ganyan na, tapos yung alak na agad na part, ang bilis na nangyayari, tapos ang bilis din ni Marcos nung unang part, which is positive siya. At the same time ay hindi tayo kapag-vlog, di tayo makasingit kasi ang bilis-bilis nga ganyan, pero nung dulo, naging okay na naman ng dulo. Tapos ang nangyari doon, nagustuhan ko guys yung mga kinain natin dito sa tour na to, lahat, like literally, pero meron tayong least favorite. Ang least favorite natin is yung una, yung tamales. Tamales na kinain natin. Yung parang siya, parang siyang squash na something na parang buong ganyan. Yun lang yung parang least favorite natin. Pero the rest, nagustuhan natin. And parang sasabihin ko lang sa inyo, if ever kung into food tour kayo, parang worth it ang food tour ngayon. Oo. Like, nagustuhan ko lahat. Ultimo yung churros, ultimo yung seafood, tapos yung mga ibang pagkain na kinain natin, tapos yung mga fun facts niya doon sa mga plaza. Nagustuhan ko overall. And ang rating natin kay Marcos is 10 out of 10. Kahit nung bandang unang part, medyo mabilis talaga siya. Yun lang. Sinasabi ko sa iyo kasi baka mamaya maranasan nyo din. And natutuwa ako kasi na-meet natin si Maha. Okay, hindi ko siya formally na-introduce inyo, pero napapakita ko siya sa vlog kasi nagpaalam naman ako na isasama natin siya sa vlog. Ang bait niya, siya, Pakistani na based na sa Canada, ganyan. So, I love this tour. Sulit yung binayad natin. Kaya pala medyo, sabi ko gano'n, kaya pala medyo parang mahal kasi hindi siya mura hindi mura yung food tour to begin with. Medyo mahal siya kasi 4,000 plus, diba? Pero kasi nung inisip kong ganyan, mga seafood yung pagkain din, tapos ang dami nating tinray, tapos parang medyo private din siya kasi dalawa lang kami, diba? Ganyan. Sabi nga gano'n ni Marcos, nag-tour na din daw siya ng Filipino family before tayo. So, ibig sabihin, meron mga Pinoy dito. Pero ba't hindi ko kayo nakikita? Walang mga Pilipino na kinaasalubong. So, yun siya. Nagustuhan ko siya. If you guys are interested, yung link ilalagay ko sa description. So, super okay. So, yung susunod na episode na to, ikutin natin itong Miraflores area. And also, nag-book tayo ng Peruvian cooking class kasi
tayo po ay magluluto ng ceviche. Ayan, ceviche and pisco sour. Okay? And also pala, nagustuhan ko din pala yung cow's heart tapos yung mga fruits. Yung cow's heart, hindi ko in-expect. So, doon sa cow's heart, kasi sinabi ko sa kanila, cow's heart? Tapos alam nyo kung ano sinagot sa akin ni Maha, yung kasama natin. Kayo nga, meron kayong balot pero in English. Kayo nga, meron kayong balot Sabi ko, paano mo nalaman yung balot? Super famous daw ng balot talaga na pagkain ng Pinoy sa ibang bansa na sinabi niyang ganun, chicken, chick pa daw yung embryo, may sinasabi pa siyang ganun. Sabi ko, type ko yung balot. Tapos yun, kumbaga parang nandidiri daw ang mga foreigners doon. Pero, in a good way din naman, na parang, that's a food. Mayroon pa siyang sinasabi na sa ibang bansa naman daw is parang mga intestine din daw yung kinakain. Hindi ko masabi na sa Pilipinas din, may isaw din kami, pork at chicken. Kinakain din namin. So, ganun part. So, natutuwa ako dun sa tour natin ngayon. Ang ganda nung dynamics nating tatlo. Okay? So, si Maha and also si Marcos. So, sinabi ko nga sa kanilang ganyan din. Hindi ko na to na-i-vlog. Sabi ko ganun, alam nyo kayo, ang swerte-swerte nyo. Sabi ko ganun. Kasi ang lapit nyo sa US, ang lapit nyo sa South America at Caribbean. Sabi ko kay Maha, since taga-Canada siya. Tapos sabi ko naman kay Marcos, since taga-Peru siya, ang lapit mo sa Argentina, sa Brazil, sa Caribbean, sa US, sa Canada, Mexico. Sabi ko ganun. Tapos sinagot nila tayo. Alam ko ano nirebat nila, guys. Sabay silang nag-rebat. Sabi ganun, in English to ang sinabi niya ganun, ikaw nga ang lapit mo sa Japan, sa Thailand, sabi ganun. Sabi ganun, oo nga, malapit nga pala tayo sa Japan, tapos sa Thailand nga naman. Oo. So, yun naman yung advantage natin. Ganun din naman talaga yun. Tapos, nasabi ko din ng bandang huli, sabi ko nga sa kanila ganun, ang swerte nyo, meron kayong mga winter, ganyan. Sa amin, wala kaming winter. Tapos, si Marcos naman, sila pala dito sa Peru, ay sila, super bihira umulan dito, drizzle lang. Gloomy lang, pero hindi umuulan. Na talagang boom na ulan na ganyan. So, drizzle lang dito. To the point na kapag kada umuulan dito, ay pinopost at ina-IG story daw ng mga tao. Ganun sila, tuwang-tuwa sila. So, si Marcos, taga Peru, na tuwang-tuwa sa ulan, na gustong-gustong ulanin sila dito. Lahat daw ng mga taga-Peru o Peruvians, gustong-gustong ulanin sila. Sabi ko, ganun kami mga Pinoy, ulan na kami. Gusto nyo sa inyo na lang yung ulan namin. Mga ganun level. Tapos, si Maha naman, gusto naman niya ng araw. So, meron din tayong araw. Sabi ko, ibibigay namin sa inyo yung ulan at araw. Sige, ganyan yung mga nyo. Tapos, bigyan nyo kami ng konting lamig. Ganun kasi gusto namin yung lamig naman. So, nakakatawa kasi meron tayong mga gusto na wala sa atin. At meron din silang mga gusto na wala sa kanila. Pero meron tayo. Which is, ulan at araw sa atin sa Pilipinas, di ba? Sila wala silang ulan, wala din silang araw. So, nakakatawa lang yung part na yun. So, yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Nag-enjoy ako super dito sa trip natin for today's video. At abangan nyo agad yung susunod na vlog. Susunod na vlog is Exploring Miraflores and Peruvian Cooking Class! So, magluluto tayo ng ceviche and also, magtitimpla tayo ng pisco sour. Okay, maraming salamat guys. If ever nag-enjoy kayo, kung ano pa mga gusto nyo i-comment, drop it down below dyan sa comment section. Again, maraming salamat po. Abangan nyo pa ang mga susunod nating vlog dito sa Latin America. Again, hype sa to. So, yun lang. Thanks!